O dito naman tayo sa bobo na tagapagsalita ng Malacanang patungkol dito sa sinabi ni Pulong Duterte, dahil alam naman natin na yung ICC ay hindi na po inapprove yung release ni Pangulong Duterte sa sa The Hague, yung kanyang interim release. So nagtanong at nagbigay si Pulong Duterte ng statement. Ang statement na ibinigay ni Pulong Duterte ganito: "To those who kidnapped my father, rest assured na you will pay for what you have done." Pay like how? Oo. Na uusigin kayo ng batas. Alam nyo for a fact na yung ginawa ninyo ang greatest na tatraidor sa lahi ng mga Pilipino. Mas traidor pa kayo sa mga makapili. So sisiguraduhin ko na mananagot ang lahat. Mananagot. Kidnapping mananagot. Tingnan ninyo kung anong sagot ng tagapagsinungaling. Yung aso ng Malacanang. Sec, may we have Malacanang statement about the decision of the International Criminal Court to reject the appeal of former President Rodrigo Duterte for an interim release. ICC has cited the statement of Vice President Sara Duterte. I think it was about the plan to break FPRRD from the detention cell. Your thoughts on that, ma'am? Unang-una po, uulitin po natin na ang pamahalaang Marcos Jr. ay hindi po kasama sa kasong kinakaharap po ngayon ni dating Pangulong Duterte. So kung ano po ang naging desisyon ng ICC. Ang ganda ng sagot niya dito. Wala po kaming kinalaman kung ano po ang desisyon ng ICC. It's their decision. Hindi kami dapat nagsasalita doon because I am not a spokesperson of ICC. So ang position po ng Malacanang dyan is just wait kung ano yung magiging decision dyan, and wala talaga tayong masasabi dyan. Maganda yung una niyang sagot Hayaan na lang po natin ang mga abogado nila at ang mga parties dyan na sila pong gumawa ng aksyon. Pero despite po the considerations cited by the ICC, may mga inilabas pa rin po na statement. For example, si Congressman Pulong saying na it is a political theater to all kidnappers of my father. I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. Maganda yung sinabi ni Pulong. To the kidnappers of my father, rest assured you will pay for the crime that you have committed. Ano ang dapat sagot doon? Anong dapat sagot? Sasagot ako mamaya, pero anong sagot ng Malacanang? Unang-una po, hindi po dapat tayo mabuhay sa mga pagbabanta. Tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world. Tanga, no? So dito sa sinabi, wala po tayo sa barbaric world, hindi po tayo dapat natatakot sa mga ganitong banta. Bobo talaga Ako ang pwede kong isagot dyan. Ano naman talaga yan? Syempre, tatay niya yan. Tapos, kung feeling niya, talagang merong hindi magandang nangyari, hindi dumaan sa proseso, it's his right na to go after yung sa tingin niya yung mga tao na gumawa ng mali sa kanila. It's just right. Walang problema doon. So, yun ang sagot. Pero para sabihin mo na hindi tayo dapat nagpapatakot. So ibig sabihin, inamin dito ni Claire Castro na talagang pinakidnap nila si Pangulong Duterte. Bakit? Sinabi niya na hindi tayo dapat natatakot sa mga ganitong klase ng mga pronouncement. Wala na tayo sa barbaric word para matakot bla bla bla. So dininay niya yung una na magbigay ng statement, pero dito sa statement na lahat ng mga gumawa sa tatay ko ng pagkakamali hahabulin ko. Dahil alam ni Claire Castro na mali talaga yung ginawa ng Malacanang, mali yung ginawa ni Bongbong Marcos at ng kanyang mga kasabwat. Dito sa pagpapadala kay Pangulong Duterte, depensa siya kagad na hindi tayo dapat natatakot siya. Kasi dapat ang sagot dyan is, normal yan normal yan na nararamdaman ng isang anak ng kanyang ama ay nakapiit ngayon at sa tingin niya walang kasalanan.
Normal yan. So, I respect his opinion. He's entitled to his opinion. Rest assured that this government will help in any way possible, blah, 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 and so on and so forth. Ganun. Ganyan ang spokesperson. Dapat madiplomasya ka. Hindi You're speaking in behalf of, sa bagay, klaro naman kasi yung trabaho ni Claire Castro na maging na dumipensa. So didipensya siya kapag sa tingin niya inaatake siya. Wala naman sinabi si Pulong na si Bongbong Marcos, si Romualdez, ganito, siguradong mananagot. Wala naman siya sinabi. Ang sinabi niya, general, na those who kidnap my father, you will answer for the crimes that you have committed. Di ba? Malinaw Wala naman sinabing Bongbong, pero bakit nagre-react ng ganito si Claire Castro? At the back of her mind, alam niya that marami silang ginawang mali dito sa na ito. And I hope, Pulong, na pagdating nung panahon na yun, isama mo tong putang ina nito. Isama mo to kung pwede masilya electric itong mga hayop na to. Treason. Dapat talaga ang kaso ng mga yan, no bail. Treason talaga dahil pagtatraidor yan sa bayang Pilipinas So sana masamahan nito, Tulong, wag mong pakawalan ito Pero dito clearly, sa pagkakabanggit ni Claire dito, inamin niya na talagang pinakidnap nila si Pangulong Duterte at hindi daw sila natatakot. Di ba? So dapat po tayong tumugon kung ano po ang rule of law. At hindi po tayo dapat natatakot o lagi na lamang nabubuhay sa pananakot. Ba't ka natatakot? Hindi, matatakot lang yung mga kidnapper ni Pangulong Duterte. Sabi niya yung mga kidnapper yun ang matatakot. Kasi I will go after yung mga nangindap sa tatay ko. Hindi naman kayo Hindi naman, sabi nyo, hindi nyo pinakidnap. O bakit kayo natatakot? Dapat ang sinagot mo dyan, tama lang yun na habulin niya kung sino yung mga dapat nilang habulin. It's their right. Karapatan nila yan. Tayo, hindi naman tayo apektado dyan. Unang-una sa lahat, hindi naman natin, alam natin na wala naman tayong ginawang kasalanan. So, hindi naman niya tayo pinatungkulan. Hindi naman niya pinatungkulan ng palasyo. Si Bongbong, yung asawa, hindi naman niya pinatungkulan. So, I don't think I need to react on that. Wala ako. Magre-react ako kung sinabi niya na sa mga nasa Malacanang, humanda kayo. Hindi naman. General naman. Sa mga nagkidnap sa tatay ko. Di ba? So, ibig sabihin, ito si Claire Castro, umamin na talagang kidnapper sila at hindi daw sila natatakot. Tinanan nyo, sabi ko nga sa inyo gaano kabobo si Claire Castro.